Yan, good morning, Yestan family! Yan, hello po sa ating lahat. And thank you, Lord, for this opportunity na nakapagbigay ulit ako ng sharing po sa inyo. Yan, congratulations din po sa mga top sellers. Yan, congratulations po sa inyo. And then, sa mga umattend po with this event, panalong-panalo na po kayo to show up. Yan, share ko lang din po yung naging sales ko po for the month of September. Sino po makakahula? Any guess? Yan, tama po. Yan, magbibigay po ako sa inyo ng 2 tips. Ang first tips ko po is, na-share na din po siya ni Papa Jel and Mama Beth sa SIG. Sino po yung naka-attend ng focus? Ayan, focus. Yan, ang pinaka-advice ko po sa inyo is focus lang po muna tayo sa isang project. Yan, lalo po dun sa mga nagsisimula para ma-master natin yung project. Kasi pag tinanong pa lang sa atin ni client is masasagot natin yung details ng project. Yan. Kaya I suggest start muna tayo sa isang project. Panigurado, naniniwala kung makakabenta po kayo ng kahit isa in 1 month or 2 months. Yan, share ko lang din yung mga previous month ko dahil naghahabol din po ako ng sales. Ayan, nagpo-post din po ako ng ibang project. Kasi nga, yung granary medyo challenging po siya. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi nga po, kailangan pa ng complete requirements bago po tayo makasecure ng unit. Pero hindi po yung naging hadlang para hindi ko pa rin po i-focus the granary. Kaya, for this month, naka 3 units po akong reservation. Yan, sino naman po makakahula kung nakailang units na po ako sa the granary? Magbibigay po ako ng tumbler. Yan, nag-share na po tayo. Ayan, kung makikita niyo po, 12 units po ako sa granary dahil po nag-focus po ako sa isang project. This year lang po siya, yung 12 units na yun. Yan. Sa second tip ko naman po, magkwekwento naman po ako ng storya. Gagayahin ko po si Broker Arman. Yung story ko po, magsisimula po sa 2 mag-asawa na may celebration. So, yung wife po is nagluluto siya ng turkey. And then, si husband is napapansin niya bakit kinakat nung wife niya yung gilid bago ipasok ng oven. Ayan. And then, sabi nung nag-decide na yung husband niya na itanong doon sa wife niya kung bakit niya kinakat mo na yung gilid bago ipasok sa oven. Ang sagot ng asawa niya, nakita ko lang din yan kay mama. Kaya, nung that day, dumating yung mama niya, tinanong nila. Ang tanong nila, Ma, bakit nga ba kinakat niyo yung gilid ng turkey bago ipasok sa oven? Ang sagot, parehas lang. Nakita ko lang din sa lola niyo. Sakto, dumating din yung lola. na dumating na yung lola. Sino makakahula? Nakita si lola. Ayan, nakita kasi sa lola yung ginagawa. Ano ba yung ginagawa ng lola? Bakit? Kasi kinakat niya pala yung gilid ng turkey kasi sobrang liit ng oven nila nung araw. Ayun pala yun. Ayun, marami tayong paniniwala na pinaniwalaan na hindi natin alam yung dahilan. Ayan. Kaya papasok po tayo sa second tip ko po sa inyo, which is, na-present na rin siya ni Broker Arman kanina, yung unlearn. Kasi minsan, nag-stick po tayo kung ano lang po yung nakikita natin sa ibang tao. Hindi na po tayo nag-a-acquire ng panibagong skills or knowledge for us to grow. Kinakailangan din po kasi nating umalis sa ating comfort zone. And pakisabi po sa katabi, uy, umalis ka na sa comfort zone mo. Ganun dapat, uy! Malis ka na sa comfort zone mo! Ganun dapat. Yan. Kung makikita nyo po kasi, just like Yesnan, for example, inadapt po natin yung artificial intelligence or AR for us to innovate and grow. Yan. Mahirap talagang umalis sa comfort zone. Tanungin nyo po ako kung bakit. Kasi it takes time and effort para gawin
gawin po yun. Kasi pag nahihirapan po tayo, that's the time na madedevelop po tayo hindi lamang po skills and also mentally. Kaya be humble lang po to learn every single day. Yan, mag-iiwan na lang po ko sa inyo ng quotes. Don't pray for an easy life. Pray for courage na kahit anong mangyari, di ka susuko kasi matibay ang pagkakagawa sa'yo. Yan. Thank you po. Ayun lang po. Maraming salamat. First of all, I would like to thank Lord God sa blessing niyo po sa akin. Until today, mahal po September. So yung tanong po sa akin is, what is the best strategy consistently to exceed your target? Para po sa akin is continue to post sa social media platform, katulad ng Facebook, TikTok, LinkedIn, at kasan ano pang mga social media na meron kayo. And then yung ginagawa ko din po is kapag wala po akong gawa po sa trabaho at saka po yung vacant ko po, pumupunta po ako sa mga manager ko po sa iba pong line para pumuusap po ng mga tao kung gusto po nila mag-invest ng mga bahay. Kung hindi naman po sila ready po, pwede po nila po kung i-recommend po sa ibang tao. So, share ko lang po sa inyo po yung aking 4 units na nabenta ko po last September. The first one is Hacienda del Sol po sa Tanawan. Ito po ay KKK. At tulad nga po ng sabi ko po, pinupost ko lang po ito sa social media, sa Facebook ko. So nakita po ng client ko po na marami po akong post sa FB ko. Then nagustuhan po niya po yung Hacienda del Sol. Kahit na marami na po akong nailok po sa kanya, mas gusto po niya yung Hacienda kasi mas malapit po doon sa kanyang trabaho, marami po siyang accessible na roads, kaya po yung nagustuhan po niya. And I would like to grab this opportunity to thank Papa Jel and SM Road and Ate Jubilos kasi sila po yung tumulong po sa akin kasi nagtanong-tanong po ko dahil alam ko sila po yung may mga sales po doon. And then yung second ko po is yung Casa Isabel. Bali yung pinaka main buyer ko po is hindi ko po talaga nakausap. Ang nakausap ko po talaga dito is yung kanya kaibigan. Kasi nakausap po, nagkainuman doon po sila. Then, na-recommend po nila ako. Kasi nagustuhan daw po nila yung Bali, yung client ko po na to, bumili po sa akin last June ng 3 unit sa Casa Isabel. Naging plan ko lang po yung mismong buyer ko, yung na-reserve ko na po siya. Kaya po daw gusto din po nila dahil ako po yung na-recommend dahil meron pong mga tanong po na kaya ko po sagutin na sa iba po daw agent, hindi po na nasagot po yung mga tanong po nila. And then, the third po is yung Grand Lafayette po. Kahit na nagkaroon po ng problema that time, kasi hindi po ako pinapasok, kasi kung meron doon po ibang agent na kailangan daw po akong makipag-tie up sa kanila. Pero alam ko, hindi po tayo pwede makipag-tie up kasi legit po tayo na salesperson po. So, ito po yung AKKK din po. Bale, kumpare ko po siya. Kahit na medyo pa nga po, marami ko po kung binibigay po sa kanila na project, mas gusto po nila kasi gusto po nila yung Grand Lafayette dahil gagawin po nilang investment. And I would like to grab this opportunity to pagpasalamat kay Rocker Richard. Kasi tinulungan niya po ako na mag-communicate po doon sa coordinator para makapasok po kinabukasan sa Grand Lafayette po. Yung fourth po, yung last ko po is bali yung PO3. Ito rin po ay KKK dahil nakita na naman po niya sa Facebook ko po ito. Wala po itong ads, wala pong boost. Basta KKK lang po. Sa Facebook lang po, sa wall ko po. Bali, ito po ay classmate ko po nung high school. Then nakikita po niya lagi po na may post po ko sa FB. Hindi po sila, wala po silang, hindi po nila gusto na mag-invest muna. Pero at the end of the month po, yung nag-communicate po kami, sabi ko mag-invest na kasi nataas pa, baka tumaas pa po yung price niya. Kaya
pinush ko po talaga na ma-din po ito. Then sabihin ko po din yung aking pong secret, ngayon hindi na po secret, sasabihin ko po sa inyo kung ano po yung ginagawa ko, kung bakit po nakakasilip po every month. Ito po yung success R. S stands for study. You need to be study or learn more. Binibigay na po ni Yeslan yung ating mga trainings, PKS, tsaka po site orientation. Then U stands for understand. You need to understand what we study and what we learn sa mga natututunan natin sa Yeslan. C is create. Create something new or capture na makaka-capture ng ating audience, yung mga hinahanap nila sa atin. C, communicate. Dahil pag nag-post na tayo, nag-create na tayo, meron na makakapansin. Tapos may makakapag-communicate na tayo sa mga sellers na, sa mga buyers po natin. Yung E is execute. Execute na natin yung mga natutunan pa natin. S po stands for scrutinize. Ibig sabihin po yung suri po mabuti yung mga papers po ni client po. Pag okay na po, S po, sell. Makakabenta na po tayo. And then yung R, repeat lang po. Ulit-ulitin na po natin tapos makakabenta na po ulit tayo ng powerful. Dito po, ang trabaho ko ito, ang part-time ko po ang Yeslan, ALP. Nakapasok po ko sa top 3. Kung kaya ko po, kaya nyo rin po. Gusto lang po magpasalamat kay Broker Nicky kasi kagaya po ni Broker Arman, yung nagsimula na po ako sa The Peace, kasi in-invite po ko ni, in-invite po lagi po tayo ni Broker Nicky to attend The Peace. Bali, nag-start po kami sa Carmona. Then after po nun, sa The Peace, Santo Tomas na po. After po nang binigay po sa akin ni Broker Arman po na Lumina God's Love, pinasa ko po siya ng gabi, kinabukasan, sunod-sunod na po yung benta ko po nun. And thank you po sa kay Broker na yan, kasi sa pag-welcome po sa amin. And invite ko lang din po kayo sa The Peace, Santo Tomas, kung saan po kayo malapit po. Kasi totoo po talaga na yung pinagay po na Lumina God's Love po, ibigay mo lang po ano yung dreams mo. Yung kung anong gustong-gusto mo talaga doon. Nagkakatotoo po. Yun lang po. At saka gusto ko salamat kay Broker Mel kasi laging nakasupport po lagi sa akin. Yun lang po, maraming salamat. God bless us all. Good morning, Yeslan family! Good morning! First, sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Janine Tila Bareno and I'm from Team Berlin po. And under supervision po ako ni Elizabeth Nuno and ni Broker Richard po. And also under license po ako ni Broker Ishil. So, i-reveal ko lang yung secret ko ngayon. Saan po nanggaling yung sales ko na yun lahat? Actually, nanggaling po siya lahat sa marketplace ko. As in marketplace, wala pong KKK, walang boosting. So, sobrang kuripot ko siguro, hindi ako nag-boost. Puro marketplace po ako sobrang kinatsaga ko po yung marketplace kasi nandun po lahat ng sales. Doon po talaga tayo makakuha ng sales sa marketplace. Gusto ko rin po magpasalamat kay Broker Nicky na binigyan niya ako ng chance kanina na mag-training po. Ayun, kung paano ba yung ginagamit ko as closing techniques. So, napakaganda po ni Yeslan kasi hindi ko naman po talaga gawain na mag-training. Actually, dito po nga lang sa speech, medyo nakabahan na ako yung po kaya mag-training. Pero dahil dun sa opportunity na binibigay ni Yeslan, mas nagiging confidence tayo sa sa sarili natin. Na meron pa pala tayong ibubuga, meron pa pala tayong pwedeng i-share sa mga kagaya natin na salesperson. Kasi ako noon nung nag-attend ako ng Reborn, sobrang pangarap ko lang din na tumayo sa harapan ninyo na maging top seller. And yun naman, thank you kay Lord kasi kahit pa paano, nagagawa ko naman siya. And consistent ko naman siyang nagagawa. Ang question sa akin is, what best strategy do you do consistently to exceed your sales target? Ano ba yung ginagawa ko? Follow-up ng clients. Actually, yung iba kong mga kausap, binabalikan ko lang sila. Yung mga hindi nakapag-decide na na-tripping ko, binabalikan ko sila lahat. Ipa-follow up ko sila kung may gusto pa ba silang puntahang project. Then, kung meron at gusto nilang puntahan yung project na yun, tinatsaga ko po na i-tripping ulit si client. Then, yung first sales ko po, actually, puro lean bill po yung naging sales ko na matagal ko nang kausap yung mga clients.
Yun lang po. Balikan lang po natin ng balikan si client kasi kung hindi tayo magpa-follow up, yung tripping natin before na hindi nag-reserve, sayang lang. Sayang yung pagod natin. So para maging sales siya, ma-convert natin into sales, i-follow up natin yung client natin. Ito naman yung suggestion na may bibigay ko. Huwag natin silang i-hard sell. Kasi dito naman, kung mga hard sell mo yung client, possible na hindi na yan sa'yo kumuha. Bakit? Kasi, for example, ba't hindi ka pa ngayon mag-reserve, ma'am? Gusto pang pag-isipan ni client. Hindi kasi lahat ng client, once na itinripping mo na, magre-reserve na yun agad. Hindi po ganun. Hindi ganun kadali kasi sa real estate. Kailangan mo rin paghirapan. Kasi bahay yung binibenta natin So, kumbaga, pangarap nila yon. Kung ano ba yung pangarap nila, yun dun tayo sa kailangan nila, sa mga kailangan nila. Then, do your best lagi. Daily. Do your best daily. Kung dati late ka na gumigising, agahan mo na ngayon. Kasi, paano ka makakaano ng sales kung gigising ka 10 a.m. na, diba? Sobrang late na. Baguhin mo yung habits mo. Baguhin mo lang yung habits mo. Then, pag-aralan mo yung mga project na pinupost mo. So, huwag lang tayo mag-post sa Facebook natin ng mga project na hindi naman natin napupuntahan, hindi naman natin alam yung project. So, pag-aralan muna natin bago tayo get committed from your prospect. Na hindi lang natin sila binebentahan na we're here to help them na magkaroon ng bahay, na maabot nila yung bahay na pinapangarap nila. Then, make sure you are target focused. Then, yung number 5 is don't make excuses. Hindi pwedeng sabihin mong pagod ka na kasi ang dami mong ina-assist na client. Then, magpatuloy lang tayo kasi every gising is a blessing. So, every day, huwag tayong tamarin, hindi papasok yung swerte kung hindi natin sisipagan. Hard working is the key to success. Kung tamad ka dati mag-posting, baguhin mo yun, yung attitude na yun. Araw-araw ka mag-posting, kung busy ka man sa gabi or bago kang matulog yan. So, yun, mag-post tayo ng mag-post. Then, ulit natin yung mga post natin